Ininimuna ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng galunggong at ilan pang isda. Nabisto kasing ibinebenta ang mga inaangkat na isda sa mga palengke kahit bawal. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Hanggang ngayon, may mabibili pa ring mga imported na galunggong sa ilang palengke. Pero ang ilan pala sa mga yan, illegal na ibinebenta. Hindi na kasi dapat nagbabagsak ng mga imported na galunggong sa mga palengke at supermarket. Nagsimula na kasi ang fishing season, kaya marami ng huli ang mga lokal na mangingisda. Pero nabisto ng Department of Agriculture na ang mga imported na GG na nakalaan na lang dapat sa malalaking industriya gaya ng hotels, restaurants at manufacturers, ipinupuslit sa mga palengke. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, racket na ito ng ilang importer. Instant ka siya kasi nga, bukod sa di ka nadadaan sa process ng kanin, mas malaki ang tutubuin mo dahil ipasok mo lang siya as local o pantay mo sa local. Kikita ka kagad dahil 230, 240. Sa taya ng DA, hanggang 100,000 toneladang imported na galunggong, pati na mga bonito at mackerel ang patagong ibinabagsak sa mga palengke kada taon. Wala naman talaga tayong toro, kumbaga, first border control. Pagbagsak niyan, hindi naman naman mga kanabita sa pupunta yan. Instead na pupunta yan sa mga cold storages, dinadiretso sa palengke. Kaya para solusyonan ng problema, ipinatigil muna ng DA ang pag-i-issue ng import permit sa pag-aangkat ng galunggong, bonito at mackerel ng mga food manufacturer. Well, I'm from the industry, as you know. Technically, alam ko lahat ng kalokohan na nangyayari dyan. And of course, I had to study from December until February kung ano yung nga kailangan gawin in order to prevent this. The way to deal with this is cancellation nga of galunggong, mackerel and bonito sa FAO 195 na pwedeng import. Kasi yun lang naman dinadivert talaga in huge quantities. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng Department of Agriculture kung paano napasok sa mga palengke ang ilang isda na dapat sana ay para sa processors lang. Pero gihit nila, hindi nila target parusahan ang mga nagbebenta sa palengke. Tututukan daw ng kanilang crackdown ang mga importers na nasa likod at may kasalanan kung bakit nangyari ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.